Each year, families in Tarlac City face uncertainty as rivers rise, storms intensify, and warning systems struggle to reach the people who need them most. Noong time, noong 1972, sabi ng mga nauna sa atin, no, yung The Great Flood of Central Luzon, talagang itong Tarlac City, talagang hanggang dibdib din yung tubig, buo. Noong 2015, Typhoon Lando, yun yung based on my experience, talagang lumubog itong Tarlac City, lalo na dito sa main highway, from San Miguel hanggang San Roque, hanggang dibdib yung tubig. Dahil dire-diretsong ulan, 3 days diretso. So, naapektuhan yung 332 barangays ng buong probinsya out of 518. 57,000 plus families yung naging apektado. At malaki po yung nasira, 1.3 billion sa agri, at saka 1.2 billion sa infrastructure at utilities. Disaster response efforts relied heavily on manual monitoring, field validation, and fragmented communication systems. Kaya kami sa barangay, pag dumarating na yung ulan, na malakas na sunod-sunod na ulan, hindi na po tayo natutulog. Ang pinaka-basis lang namin doon sa ay yung pinaka-bottom ng bridge. Doon lang namin nalalaman yung kung gaano nakataas yung tubig. Pagka meron kaming nakita na medyo delikado na sa flooding, nare-report namin kaagad sa PDR. Tapos, through PDR, meron na naka-station na mga rescuers sa mga iba't ibang mga critical area. So, sila na bahalang mag-distribute ng kung ano yung report o kung anong kalagayan ng mga nakikita namin dito. Yung mga barangays natin has to be equipped with their plans. They have to be reviewing it time and time. Sobrang dami yan. Hindi yan hundreds of families, thousands of families ang magre-report sa'yo. So, ang community engagement dapat, kahit paano, meron dapat. Kung aasa kagad sila ng immediate interventions, may hirapan lalong-lalo na kung thousands yung humihingi. Project Talaghay was developed under the Philippine Preparedness Partnership as a locally led early warning system initiative designed to strengthen disaster preparedness at the community level. Rooted in participation, localization, and collaboration, the project aimed to ensure the warnings are not only technical but understandable, accessible, and actionable for communities. Through partnership and shared responsibility, Project Talaghay brought together local governments, communities, technical experts, academic institutions, and development of partners to build resilience together. Pero syempre, pagdating dito sa BDRRM committees or councils, na-engage mo yung community properly. Pero kahit paano na naiintindihan nila yung epekto ng pagtaas ng klima o pagtaas ng temperatura, paglakas ng ulan, o ang pagbabaha dun sa lugar para naiintindihan mo kung paano mo gagawin. At the center of Project Talaghay was a simple but important principle: communities themselves must be part of preparedness planning. Na-challenge po kami nung in-endorso sa amin. Una, na-curious kami, ano ba to? Bakit kailangan naming sumailalim sa napakaraming mga orientation? Pero dahil nung na-endorse sa amin yan, sabi ko, chance na ito para matulungan yung mga kabarangay at mapadali din sa amin, sa part naming manunungkulan, mapadali yung trabaho, yung pagsalba sa mga buhay ng ating mga kabarangay, mga gamit, pag dumarating yung mga kalamidad. Kaya ginrab po namin itong project na ito. Magtulong-tulong kami at magkakaroon kami ng kanya-kanyang gawain. Pero mas maganda kung halimbawa, yung project lang talaga kasi naka-designate lahat yung mga kikilos na tao. Hindi lang council, kasama na yung mga bantay bayan, tsaka yung mga BHW, tsaka naka-organize. Kaya nga, yung training na to at seminar, talagang malaking bagay para sa aming mga barangay official at mga taga-San Isidro, lalo yung mga nasasakupan namin, na talagang ligtas talaga sila sa sakuna pagka na-implement ito at mabigyan kami ng pagkakataon na mabigyan ng mga signal. Bilang lingkod kabataan sa aming barangay, very important yung role namin bilang isang kabataan when it comes sa mga disaster preparedness. Dahil kung may paparating na bagyo or sakuna man, di ba,
ma-inform namin sila through social media. And yung mga kabataan din is malaking tulong sila sa community, lalong-lalo na sa pag-volunteer. I'm Murphy Ponce Mohamed and currently appointed as the director for the Center in Engineering and Environmental Research. We conduct research and extension activities related to environment and hazards that are experienced here in the city of Tarlac or in the entire province of Tarlac. We were able to help them craft their early warning protocols and gave them input and insights of what can be expected when hazard is prominent in their area. Following consultations and technical assessments, Project Talaghay introduced several community-centered preparedness initiatives and monitoring systems across Tarlac. Monitoring devices such as flood sensors, gateways, river level monitors, and seismic monitoring equipment were installed in strategic locations to improve real-time monitoring and information gathering. Yung mga naka-install nila na sensors, pwedeng integrate sa sensors na ginagamit natin dito sa province. Magkakaroon tayo ng mas marami. Mas marami kasing data, mas accurate, mas maganda. Mas magiging malinaw yung picture. At least yung pagdating sa decision making, talagang science-based talaga. Once you have said about this project, hindi ako nagdalawang isip o nagtanong dahil ang alam ko para sa ikakabuti naming lahat. Not for ourselves, but for everybody. Today, the systems established through Project Talaghay are helping strengthen monitoring, communication, and preparedness efforts across communities and local institutions. Ang pinakamaganda kasi sa isang project is unity. Hindi lang yung, sige po, oo lang, di ba? Pero kung may nagtutulungan, may unity, magiging maayos kahit papaano. Mas mataas yung chances na ma-mitigate yung mga problema kung lahat tayo magsasama-sama. Hindi natin kaya lahat gawin ng DRRM. Kailangan ng partisipasyon ng komunidad dyan. Kailangan talaga ng magsunog ng kilay para maibigay natin yung best natin para sa mga kabarangay natin, lalo na pagdating ng mga kalamidad. And this is not an advocacy intended for a certain community lang, kung hindi po ito ay para po sa lahat ng Pilipino po. And sana po magpatuloy pa po ito sa ibang mga areas po dito sa Pilipinas. Pagka nga nagtutok ako, lagi kong sinasabi yung ganito eh. Ang sakunay walang panama, sa Tarlacay yung laging handa. When communities lead, resilience becomes sustainable.